update lang po tayo today. Oo. May update tayo today mga kababayan. No? Meron po kasing pasabog no, na naibalita kanina. Malaking pasabog ito mga kababayan. Ito po ay related pa rin kay Sara Duterte. Mukhang the House of Cards is starting to fall. House of Cards madaling matibag. So apparently mga kababayan, meron pong balita na uumpisahan na raw buksan ng AMLAC or Anti-Money Laundering Council sa pamamagitan ng utos ng Ombudsman ang mga bank accounts si Sara Duterte. Good luck. Alam niyo mga kababayan, pag nangyari, good luck talaga sa mga Duterte. Kasi ito talaga yung pinaka-pinoprotektahan nila mga kababayan. Alam niyo kung bakit? Kasi tulad nga ng sinabi ni former Justice Carpio, sa impeachment po kasi noong June 30, 2025, bago pa po makancel ang impeachment, bago magsabi, si Justice Leonen na unconstitutional daw ang pamamaraan na ginawa ng Kamara de Representante para ipagpatuloy ang impeachment ni Sara Duterte. Sinasabi po ni Justice Carpio na ang bank records daw ng mga Duterte or specifically ni Sara Duterte ay ang susi sa katotohanan ng kanilang korupsyon. Sabi ho ng ni Justice Carpio, the issue there, pinaka-importante yung pagsubpina ng bank records. Yun ang pinaka-importante. Doon maglalabanan. Yun, mga kababayan. Ano ho ba ang halaga nitong bank records na to? Mga kababayan, noong pong June, meron pong hearing, di ba, tungkol sa korupsyon ni Sara Duterte sa confidential funds at sa DepEd, di ba? Nalaman nating lahat na si Sara Duterte binabribe yung kanyang mga tao para magsinungaling sa kanilang mga report. Nalaman natin na ang 125 million confidential funds kung saan-saan lamang dinala. So mga kababayan, doon sa hearing na yon napag-usapan at na-bring up ni former Senator Trillanes yung kanilang yung bank accounts ng mga Duterte. At sinabi po noon sa the 66 pages na Quad Committee report, sinabi po doon na ang AMLAC ay dapat i-check yung alleged bank accounts ng mga Duterte na sila daw ay tumanggap ng pera sa drug trade. Ngayon mga kababayan, ito po matagal na ho itong chismis. Panahon pa ho ito ni Rodrigo Duterte bago pa ho siya maging Pangulo. Ang unang naglabas po nito ay si former Senator Trillanes. Ngayon mga kababayan, gusto nilang gusto nilang i-push ang pag-alam kung totoo ba na merong natatanggap na pera ang mga Duterte sa mga drug pusher. Lalong-lalo na mga kababayan na meron ng aligasyon na si Sara Duterte mismo, ang kanyang kampanya ay binuhay ng pogo at ng droga. So, tingnan natin mga kababayan kung totoo ba to. Ito yung kwento nga ni Ramil Madriaga. So, malalaman natin kung anong katotohanan dito sa mga darating pang panahon. Pero mga kababayan, sa isang interview kanina nabanggit na si Sara Duterte ay posible nang maimbestigahan, posible na kung makalkal ang kanyang mga bank accounts bago pa man mag-umpisa ang impeachment. At bago pa man, siguro ito na yung magiging laman ng impeachment sa 2026. Kasi mga kababayan, baka kung nakakalimutan lamang po natin, ang ombudsman po ay wala pong kapangyarihan na mag-suspend or magtanggal ng isang elected officials, or sorry, not just elected officials, but officials that are removable by impeachment. Meaning, hindi ho pwedeng isuspinde ng ombudsman, ang presidente, vice-presidente, ang ombudsman mismo, sariling ombudsman, at ang mga pinuno ng constitutional commissions at ang hudikatura. Okay. Or members of the judiciary. So, mga kababayan, kasama rin pala yung members of Congress. Ang pwede lamang pong gawin ng ombudsman ay mag-imbestiga at magbigay ng rekomendasyon for impeachment. And as far as the members of the legislature is concerned, to recommend for an ethics complaint. Yun lang ang pwedeng gawin ng ombudsman dyan. Nasaan po ang kapangyarihan ng ombudsman? Nasa lahat ng empleyado ng gobyerno, sa lahat ng ahensya, GOCC, etc., except doon sa mga binanggit ko kanina. Pero ngayon mga kababayan, mukhang magkakaroon na ng pagkakataon na makakalkal na nga ang mga bank accounts, alleged bank accounts, na kung saan, if I'm not mistaken, nakasulat dito, kung saan dumaan ang at least, billion to sa testimonya ni Trillanes.
It asked the AMLAC to investigate the existence of joint accounts as well as legitimacy of the transfers of huge sums of money to their accounts. Oo. According kay former Senator Trillanes, ito rong si Rodrigo Duterte at si Sara Duterte ay tumanggap ng pera sa isang drug lord na si Sammy Uy. Kaibigan din to ni Pulong. Yan si Sammy Uy. Oo. So, tingnan natin ano bang sinabi dyan sa balita na yan. Panoorin natin to. Ano pang inaasahan natin in the coming days? Kasi parang nakita ko yung mga interview nyo sa ibang mga media organizations. Parang meron kayong binabanggit na abangan, Sir Ronald. Well, mukhang malapit-lapit nga. Hindi naman in relation dito sa testimony ni Madriaga. Mukhang malapit-lapit na pabuksan yung mga bank accounts ni Sara in relation to sa investigasyon ng kanyang salin at saka iba pang mga kaso na isasampa sa ombudsman. So kung meron mga isasampang kaso in relation kay Vice President Sara, etc., halimbawa sa salin, ay medyo obligado ang ombudsman na mag-request sa AMLA at yung AMLA mag-request sa mga bangko na buksan yung mga bank accounts ni Vice President Sara. At siguro doon makikita natin kung totoo ba yung mga sinasabi halimbawa ni Senator Trillanes at ngayon si Madriaga na meron siyang mga relasyon sa mga sindikato na drug lords at saka mga pogo lords, etc. na nagbibigay sa kanya ng pera at sa kanyang mga kapatid at kamag-anak. So, pwedeng masettle na yan once and for all. Dapat kasi isa-settle yan sa Supreme Court sa Supreme Court, sa Senado sa trial, sa impeachment trial court. Hindi nangyari. Pero ngayon, pwede pa rin gawin yan sa pamamagitan ng ombudsman. No? So, hindi ako magugulat. Yun ang sinasabi ko. Hindi ako magugulat kung yan ay mangyayari na soon. Mukhang hindi pa ngayon kasi alas 5 na, so wala nang ombudsman. So maaaring bukas to, Sir Ronald. Hindi natin alam dahil magpapasko Kayo ba? Di ba kayo tumitigil sa politika pag Pasko? Wala titigil. Ang dami kasi natatakot, Sir Ronald. Kapag tahimik, di ba? Parang kabado ka eh. Parang may mangyayari. Pero wala raw Pasko-Pasko. Oo. Hindi, ako may Pasko ako, huwag mo ako idamay. Meron akong Pasko. Sana all. Sana all. Pwede magbakasyon. Ng halos na 2 months. Ay, hindi, wala pa na kaming Pasko kasi hanggang 23 pa lang kami. Pero kayo. Hindi, tsaka pwede. Pero sa iba, Oo, pwede ka rin eh. Hindi ka na Pwede travel ka na authority kay magbakasyon speaker, eh. 2 buwan. Oo. 17 countries. Ay, Hindi, iba yung topic nyo, huwag natin pag-isapan yun. Sa ito naman araw. Si Kong Terry, di pa ako iniimbita sa kanyang opisina sa Congress no? Parang pala eh. Di pa ako nakakatikim, di pa namamantikahan yung aking bibig sa kanyang pagkapanalo. Ang gusto ko lang sabihin, pwede ka umubo dun. Hindi, pero Sir Ronald, balikan lang natin yung sinasabi mo nga na posibleng may ihain na reklamo sa ombudsman. Kaugnay nga na maaring maging dahilan din para sa AMLAC na silipin yung mga bank accounts ni Vice President Sara Duterte. Sa tingin niyo po ba ito rin yung pwedeng maging bitsa ng impeachment, na panibagong impeachment laban sa pangalawang Pangulo? Ito na. Posible. Although yung impeachment ay hindi ganun kadali ngayon. Dahil dun sa ginawang mga kondisyones ni Marvick Leonen nung nag-decision siya tungkol sa impeachment. At yung 13 na Supreme Court Justices. At dahil wala pa silang sagot doon sa motion for reconsideration, ay hindi pa ganun kalinaw kung ano ba talagang status. Pero for now, dahil wala pang MR, ang magiging status dyan yung decision ng Supreme Court. So hindi ganun kadali ang impeachment ngayon. Pero pwedeng mag-file. Ang sinasabi ko lang, Sandro, pwedeng may ibang pamamaraan para buksan yung kanyang bank accounts. Hindi siya matatanggal sa posisyon as Vice President dahil impeachable siya, pero pwedeng makita kung totoo ba itong mga sinasabi ng mga kritiko niya, including Senator Trillanes, ngayon itong latest si Madriaga, na talagang tumatanggap siya ng pera dito sa mga drug lords at saka pogo lords at iba-iba pang lords. So ibig sabihin, Sir Ronald, By the way, mga kababayan, para lang sa kaalaman nating lahat. Ang ombudsman po kasi, tulad ng binanggit ko kanina, wala ho talaga siyang kapangyarihan na magtanggal ng isang impeachable officer. So, sino ho ba mga impeachable officers? Si President, Vice President, mga pinuno ng Constitutional Commissions, mga justices ng Korte Suprema, at ang ombudsman mismo. So, hindi niya pwedeng, hindi niya pwedeng pakialaman yan, hindi niya pwedeng bigyan ng penalty yan. Kasi ang penalty para sa mga taong ito ay yung impeachment na nga, pagtanggal sa pwesto. Pero hindi ho pinipigilan ang ombudsman na mag-imbestiga. Kung merong mga complaints ng, let's say, plunder, may complaints ng kung ano-ano, hindi ho siya pinipigilan mag-imbestiga. Ano ngayon ang mangyayari sa resulta ng investigasyon? Ang mangyayari ho doon sa resulta ay pwede hong gamitin ito na input, pwede ho itong gamitin bilang ebidensya para tanggalin yung impeachable officer. So, ibig sabihin, ibibigay ito sa taong bayan at ang taong bayan na magdidesisyon o magka-file ba ang taong bayan ng impeachment case laban kay Sara Duterte? Kung yun ang pagdidesisyonan, di magka-file yung mga gustong mag-file. Ganun lang kasimple yun. Ganun lamang kasimple yun, mga kababayan. Pero at the same time, mga kababayan, kung titignan natin, kapag na-expose ito at napakita na totoo, ito na ho talaga ang katapusan ng political career ng mga Duterte sa Pilipinas. Dahil ito ang magpapatunay na corrupt talaga sila. Ito ho magpapatunay, mga kababayan, na hindi sila nagiging totoo sa kanilang sinasabi sa taong bayan. Na sila ay malinis, sila ay anti-drugs or whatever. Peke, joke time. Joke time. Hindi, wala naman maniniwala sa kanila, mga kababayan.
Lalo na sila yung bida-bida noon na pinagpapatay pa yung mga drug pusher. Oo, tapos ngayon biglang nganga. Palakpakan tayo dyan. Di ba? Dahil nga, ito rin yung naging laman, kung hindi ako nagkakamali, ito rin yung naging laman ng yung desisyon ng Korte Suprema dahil daw hindi dumaan sa Ombudsman. So maaaring sa pagkakataong ito ay dadaan na sa Ombudsman at doon magsisimula. Pero sabi niyo pwedeng hindi rin ito mauwi sa impeachment dahil pwedeng buksan na lang muna yung mga bank accounts sa pangalawang Pangulo. Yes, dahil medyo komplikado pa kasi ngayon yung impeachment eh. Pero so far, itong mga lumalabas na initial, indicative evidence na sinasabi ni Madriaga, parang hindi naman siya malayo dun sa ginawa ng Kongreso na report dun sa Quadcom. At hindi rin siya malayo doon sa initial testimony ni Senator Trillanes nung iniimbestigahan niya itong mga pumasok na mga drugs nung panahon ni President Duterte. So far ay kailangan pang i-background check talaga ito si Madriaga, pero yung iba niyang sinasabi ay parang nagko-corroborate doon sa ibang lumabas doon sa Quadcom. Wala pa si Kong Terry noon nung nangyari yung Quadcom. Pero ayun, alam naman niya kung ano yung mga resulta nun. Pero Kong Terry, since nandito na rin kayo, hindi po ba parang medyo delikado rin kung puro kay Madriaga lang tatakbo kung ano man reklamo ito? Dahil ang isang witness o isang pwedeng isinasangkot, pwede bumalik magpalit ng kanyang nilalaman o kanyang affidavit. Kaya so ibig sabihin, everything will have to be taken with a grain of salt. Anyway, wala pa namang House resolution relating to this. No? So antayin na lang ho natin kung meron magka-file. Pero lahat yan nasa social media pa rin at this point. No? So I guess kailangan pa hong antabayanan pa yung pong mga susunod na mga developments. Tulad ng sinabi ko, Sandro, parang indicative pa lang siya. Hindi pa talaga siya katibayan. Yun yung yung sinasabi dun sa tanong kanina na baka magpalit magpalit ng posisyon, etc., etc. It is really a risk. Sugal ho talaga yun, guys. Sugal ho talaga yun. Kasi nangyari yan kay sino ba to? Former Senator Laila De Lima. Naalala nyo na nung siya ay kinasuhan ng illegal drug trafficking sa loob mismo ng Bilibid. Marami hong mga nagtestimonya sa kanya ang nag-retract. Which led actually sa acquittal niya sa mga charges. So, it's the same thing. It's the same risk. So, kung ibabase lamang natin yung testimonya ni Madriaga bilang angkla, o i-angkla natin yung kaso sa testimonya lamang ni Madriaga, kulang ho yun. Mas maganda ho talaga magkaroon ng investigasyon ng ombudsman at kalkalin niya talaga yung bank account si Sara Duterte. Ganun talaga. Mas maganda ho talaga yun, mga ma'am, sir. Tuloy. Pero so far, parang consistent siya sa mga sinasabi ni Las Cañas, consistent siya sa sinasabi ng Quadcom, sinasabi ni Senator Trillanes, etc. Parang ngayon. Pero hindi pa siya ebidensya. Pero Sir Ronald at Kong Terry at Maan, ito ay kay VP Sara pa lang. Parang itong si Congressman Paulo Duterte, meron din. Paano yan? Parang, are you saying na, at meron din ICC, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So parang, are the Dutertes parang being pushed to the wall? Well, baka matagal na sila nasa wall. No? Hindi naman bago. Tapos, ikalawa, pag nagsimula yung trial, yung official trial sa ICC, mas marami pang lalabas. I'm sure of that. Marami kasi, siguro 98% ng ebidensya, 99%, laban dito sa mga Duterte sa ICC ay hindi pa lumalabas. Ang lumalabas lang yung mga panimula para sagutin yung request nila for interim release. No? Pero pag nagsimula na yung trial ng mas formal, sigurado ko, maraming lalabas na ebidensya. Mukhang ito yung mga pasabog sa pagpasok ng 2026. Yes, Ronald. yes. Maliban pa sa baka may madagdag pa kay Bato na isa pa yun. ng international warrant. Baka hindi lang si Bato. Sino ba yan, Sir Ronald? Meron pa isa. Sir Ronald, Bakit nawala yung mic? Nawala yung mic. hindi ko ba ganun siya? So, two words. Charades. 2 syllables. Sige, kaya yan. Wala na. Sige nga, sige nga. Bongo? Ano kami dito muna, Sir Ronald? Ano pang clue? Ibubulong na lang sa inyo. Baka Bongo, 2 syllables to. Pero pwede rin 2 words yung niya, yung pangalan niya, Bongo. Di ba? Pwede rin naman, wala problema. Let's really get to the bottom of this intriga, lalo sa mga Duterte, na talaga hindi matanggal-tanggal talaga sa kanila yung issue ng corruption, guys. Kasi andun talaga Parang wala, para silang pinanganak ng corrupt, ganun Parang hindi talaga matanggal-tanggal sa kanila yung issue, guys. Parang wala kakambal nila, guys. So, well, for one thing, para malaman natin katotohanan. Pangalawa, para kung meron talagang atraso, maparusahan na. Matanggal na kung kailangan tanggalin. Yung kasi mahalaga. Yun yung importante, mga kababayan. Importante yung mahalaga. Huwag natin kakalimutan yan.